Yucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Yucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, oras natin, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to
May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon. Nako, talaga kainit. Ayoko lumabas. Panigurado paglabas ko, nako po, yung allergies ko, ewan ko na lang talaga. Saan ako dadalhin? Anyway mga kaibigan, ngayon po ay Miyerkules Santo na po tayo. Unang araw po tayo sa buwan ng Abril. Ano po? April 1, 2026. Muli po, samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong hapong ito ay tayo po yung magbibigay ng mga sitwasyon, mga situation report kaugnay po ng panahon po ng Semana Santa. So tayo po ay nakatutok sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na po sa ating mga bakasyonista. Siyempre, yung mga nagsiuwi at mga magsisiuwi pa lamang, meron na pong mga nauna sa mga probinsya. Yung mga maaga pa lang ay talagang nag-book na, 1 year preparation. Ayan po. So tayo po yung maghahatid ng mga updates. Pero bago po yan, unang-una po muna, gusto nating i-congratulate dahil meron pa rin po tayong mga winner para po sa ating MX3 3 o'clock habit. Ano po? So meron po tayong mga winner at tatanggap po ng 1,000 pesos bawat isa at tig-isa ding gift pack mula po sa MX3. Congratulations ang ating pong mga winner. Mula po sa Parañaque City, ang ating unang winner, Loida Grefaldo. Congratulations. Eduardo Galarce mula naman po sa lalawigan ng Laguna. And then Cavite City, Michelle Tando. At sa Quezon City naman, Manuel de la Cruz. At dito po sa Maynila, dito sa ating kapitbahay na lungsod, sa Manila, Josephine Maayo. So congratulations sa ating pong mga binanggit na winners para po sa ating MX3 3 o'clock habit promo. Tatanggap po kayo ng tig 1,000 pesos at tig isang gift pack po mula sa MX3. Yan, saya. Congratulations at meron kayong baon sa inyo pong pagbabakasyon. Tuloy-tuloy po tayo ha. May paalala po sa atin ng Pag-asa at sabihin din lang natin at tayo na sa atin na mismo rin ang paalala sa lahat po, mag-ingat po sa mga heat-related illnesses. Ngayon pong tag-init, Ngayon pong dry season. Inaasahan daw po syempre yung siksikan sa simbahan, of course, lalong-lalo na po ng ating mga debotong Katoliko na talagang lalo na siguro yung mga naiwan sa Metro Manila at hindi na tumuloy sa kanilang mga bakasyon. Nandyan po yung mga yan at sana nga po, sabi nga ng mga pari, sana yung mga hindi pumunta ng probinsya sa simbahan na lang pumunta. Di po ba? So yun ang mahalaga. Meron akong bisita dito ngayon. Ayan. Ang aking mami, Nida Romero. O tama na mami ha. At ang Sir Raymond Romero. O diba? Sa kayo magbabakasyon. Sama naman dyan. dami namin gagawin. Anyway, magandang hapon. Ayan. Kasi dinala nila dito yung wheelchair para dun sa isa nating kababayan na na nakalaan yun para dun eh. Ayan. Salamat po sa inyong pagkakawang gawa.
So yung pagsisiksikan po sa simbahan, mag-ingat daw po dahil yung mga magsisiksikan sa mga bus terminal, sa mga seaport, sa mga sa bagay kung magsiksikan sa sa tawag nito sa airport, okay yun kasi malamig-lamig dun pero yung dun sa mga seaports, yun ako mainit dun, at saka sa of course sa mga sa mga bus terminal. So mag-iingat po kayo dahil asahan po natin yung mainit na panahon na sa malaking bahagi po ng ating bansa dahil po sa tinatawag na ridge of high pressure area, no? So ulitin natin. So meaning yan, magdadala po yan ng bahagyang pag-uulap po ng kalangitan, lalong-lalo na po sa mga probinsya ng Apu, Jayanmi, Cagayan Valley, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. So yan po yung mga lugar, And then easterlies naman, ibig sabihin mainit na hangin mula po sa Pacific Ocean o Dagat Pasipiko ang magdadala po ng maulap na papawiri na may pulong-pulong pag-ulan o kaya po ay thunderstorms. Diyan po sa nalalabing bahagi po ng ating bansa. Bandang hapon at gabi po yan. Kaya ang sabi po ng Pag-asa, limitahan po natin yung matagal na pagkabilad sa araw. Lalo na po pakinggan ninyo, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Kung kailan maaring maranasan yung tinatawag na heat stress. Pero alam ko, yung oras na yan, oras ng pagsiswimming sa dagat, 'di ba? Sa mga beach. So ingat po kayo dahil hindi nangangahulugan na malakas ang pangangatawan ninyo malakas ang inyong malakas ang inyong tawag nito, tolerance sa direktang init na inyo pong mararanasan. Kaya ang sabi po ng Pag-asa, manatiling hydrated, inom lang ng tubig, And then of course, medyo sumilong sa malililim na lugar, and then magsuot po ng mga light colors, komportableng damit. Syempre pag nasa beach, 'di ba? Lalo na sa Boracay, 'di ba? Yung mga damit doon, mga 2-piece, mga 1-piece, 'di ba? So yun po, sabi ng Pag-asa, magsombrero kapag tirik po ang araw. Ayun, at limitahan ang alak. Siyempre sa panahon ngayon ng Semana Santa, alam ko bawal yung alak di ba? Di ba si Raymond? Bawal yun sige, para nang sa ganun. Tapos yung caffeine din, iwasan ninyo. Kasi yan po ang pwedeng magbunsod ng sakit. So ingat-ingat lamang po tayo. And then meron lamang tayong mga paalala. Nasa linya na natin? Okay na? Pwede nang tawagin? Okay, nasa linya na natin. Sige, mag-monitor po muna tayo, Although, 'di ba, nabuksan na po yung yung bagong expressway diyan sa Central Luzon, ang toll fee libre hanggang December 2026. Saan pa kayo? Mamaya. Yan yung kay President Bongbong Marcos Anyway mga kaibigan, mag-monitor po tayo ng traffic updates natin ngayon pong Miyerkules Santo na. Marami sa ating mga kababayan may nakita na sa mga bus terminal. So puntahan natin ang NLEX, ang North Luzon Expressway, at alamin natin. Okay, nasa linya na natin ang Assistant Vice President for Traffic Operation po ng NLEX Corporation, si Sir Robin Ignacio. Si Robin masyadong in-demand ngayon Sir Robin, magandang hapon po. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyo. Opo, Sir Robin, kumusta po muna? Unang-una ngayon, as of this time po, ngayong oras na 3:16, kumusta po ang NLEX? Opo, sa ngayon po, meron na po tayong namomonitor dagdag ng ating traffic volume. Umpisa po kaninang around 1 p.m. Unti-unti na pong dumami yung ating sasakyan, lalo na po yung panorte. So, kami naman po ay nag-implement kaagad ng counterflow for northbound traffic, getting one lane from southbound for northbound. In-implement po namin ng 1:40 p.m. kanina mula po dito sa Balintawak hanggang Marilao area. At inaasahan po natin na yung traffic natin ay tuloy-tuloy na ganito. Maaring tumaas pa po habang pahapon at hanggang gabi na po ito. Opo, kung ikukumpara mo si Robin sa monitoring ninyo simula kasi meron 1 week long talaga, week long talagang bakasyon, nung weekends ng Friday, Saturday, Sunday, tas ngayon na Wednesday, Miyerkules Santo na, kumusta po yung dagsa sa expressway? At ano na yung pinaka-latest ninyo na tala ng mga nakauwi na ng probinsya sa ngayon?
Opo, sa ngayong Holy Week period, kumpara po last year, na monitor din po natin, talagang masasabi natin na mas konti po yung bumibiyahe. Kasi yun pong last weekend, usually yung weekend before yung Palm Sunday, meron na po tayo mga kababayang umuwi at nagkakaroon nga po ng slowdown ng traffic na natin in some areas po ng NLEX at LCTEX. Pero last weekend wala po tayo na monitor na gano'n. Tuloy-tuloy po yung ganyang sitwasyon hanggang kaninang umaga. At ngayong hapon nga po, which is expected din po na usually every Holy Wednesday, talagang tumataas po ang volume na po natin, nagdadagsaan po ng hapon ng Wednesday. Tumaas din po ng kagaya na asa natin, pero masasabi natin na maaaring mas konti po talaga yung bibiyahe po ngayon kasi makikita po natin na dito sa volume medyo mabilis pa rin po yung takbuhan ng ating mga sasakyan dito sa loob ng pwede nating masabi, Sir AVP Robin, na 50% ba? Tama ang ibinaba? Dahil nga po talagang mahal naman talaga ng gasolina. Ay, opo. Hindi naman po ganun kalaki yung binaba, pero yung ina-expect po natin na between 80 to 10% po na increase normally from daily average po natin. Baka this year, mga nasa 3% na lang po yung increase. At ang ating base na rin po ng normal daily average ay bumaba na po kasi umpisa po nung tumaas yung presyo ay talagang nabawasan na rin po yung volume po natin ng daily. Opo. Okay. So ano po yung mga traffic areas na ngayon? Meron na bang ganun? Meron ng mga nagtawag nito? Tumutukod ng traffic? Meron na po tayong anong mga exits? Slow moving traffic. Nagkaroon po tayo na medyo paghaba ng pila kanina dito sa Ashley, dito sa Balintawak. Pero ngayon, umiksi na po ulit. Nasa mga 4 to 5 vehicles na lang po yung nakapila dito sa Balintawak Toll Plaza, para samantalang yung sa RFID lanes ay mabilis pa rin po yung dali ng traffic. At yun po, sa bilis nga po ng pagpasok po ng ating mga sasakyan na ngayon dahil marami na po naka-RFID. Dito naman pong bandang May Kawayan hanggang Marilao area ay nagkakaroon po tayo ng slow-moving traffic at nakapag-implement nga po ng counter flow para mas mapabilis pa po ito at hindi na po humaba yung slow-moving traffic. So pinaghandaan yun talaga yung counter flow, no? Lalo na po yung area na yan, yung May Kawayan. So kahit pa paano, tumutukod na ba yung traffic? Kasi ngayon sa oras na to, hindi pa naman. Hindi pa naman po, wala pa talaga. Slow moving lang. Haba ng Yes po. Slow moving lang kasi sa volume po. Slow moving, meron pa po sila mga average na 30 to 40 kph. Okay. Tapos kumusta po ang ating mga motorista sa kahandaan nila na mag-travel? Meron na ba kayong mga na-monitor na naubusan ng gasolina diyan po sa NLEX habang bumibiyahe? Yun po. Yun yung isang pinagpapasalamat po natin sa ating mga motorista. Mukha talaga naman pong nakiki-cooperate po sila at sa ngayon wala po naman tayong na itatala na naubusan ng gasolina. Ganun din po na marami po tayong major accident at so far kakaunti po yung nakikita natin na yung nagkakaroon po ng problema. So pagka isa lang kasing sasakyan at nasiraan po sa isang lane, talagang mabilis po mag-build up. So sana po nga nakapag-prepare yung ating mga kababayan na maayos bago bumiyahe. So if in case naman po na magkaroon ng mga ganong insidente, Sir Robin, at sana nga wag naman, ano pong kahandaan ninyo na tumulong at tumugon doon po sa kanilang pangangailangan sa gasolina? Opo, pagka ganitong season po kasi yung Holy Week at saka ibang peak volume season, ina-activate po namin yung aming motorist assistance program na tinatawag po naming biyaheng arangkada, kung saan yun meron po tayong ini-implement ulit na free towing para sa mga class 1 vehicles na nagkakaroon ng problema to the nearest exit para mas mabilis lang po yung pag-clear po natin. Ganun din po yung pag-deploy po namin ng maraming personnel para po umalayo, tumulong po sa kanila. Ganun din po yung dagdag nga po ng mga tow trucks po natin, yung emergency medical services po natin, yung mga ambulance po natin. Ganun din po yung sa mga gasolinahan, meron po kaming coordination sa kanila na dapat maayos din po nila yung facilities dahil tiyak yan, meron mag-CCR doon, may bibili ng pagkain at magpapakatap po. At in coordination din po with Shell and AC Mobility na kumpanya, meron po silang dineploy na mobile
electronic vehicle charging units po dito sa Shell Mexico. Ayun. So pwede po yung mga naka-EV na po, pwede po silang magpa-charge yung kung kailangan nila mag-charge. Oho. Yung mga medyo, may init na yung panahon at nag-overheat, meron na bang mga insidente na monitor din kayo? So parang wala pa po ako na monitor na nag-overheat. Pero yun pa pala, yun magkakaroon po ng mga problema. Ang ginagawa po namin in courtesy of Maynilad Water po, meron po kami mga bottled water na binibigay po sa kanila kasi para makatulong din po kasi sa init po ng panahon nga po na nabanggit niyo. Oho. So mga siguro sa estimate ba ninyo at sa monitoring din ninyo, yung bang dagsa ay inaasahan pa natin tomorrow and Friday? For tomorrow po, yes ma'am. Pero yung Friday sa bagay, paano na yun? Pabawas Usually ang Thursday po, madaling araw pa lang po, dumadami na po yung bumabiyahe. At tuloy-tuloy po yan hanggang tanghali or afternoon. Pero yun nga po, dahil kumonti ngayon, baka hanggang tanghali po. Ano? So I keep on comparing po dun sa nagdaang Holy Week. So as expected naman po, meron pa tayong pagdagdag dito sa Miyerkules at sa Huwebes. Pero mas konti po siguro kumpara sa Holy Week. And yung Friday, usually talaga naman po, light on traffic po natin. Yung balikan na lang po ulit ng galing probinsya, Sabado po ng hapon yan. Meron na po. At mas marami pa rin po yung hapon ng Linggo hanggang early morning po ng Monday, Easter Monday. So handa naman po kami. Opo. Yung mga papunta ng Metro Manila from provinces, maluwag. Siyempre, sobrang luwag, Sir Robin? Opo, minsan meron din pong volume. Kagaya ngayon, medyo dumami. Lalo lang po at nakuha yung sangli ng southbound. Pero maayos pa naman po yung buwan sa ngayon. Kasi yung mga papunta naman ng Metro Manila, yung magaling probinsya. Okay. Sir Robin? Opo, meron din pong galing probinsya naman dito sa Metro Manila naman po mag-observe ng Holy Week. Opo. At para po dun sa mga motorista natin na babaybay ng NLEX, papasok ng Metro Manila at palabas, baka meron kayong mga munting paalala. Go ahead po. Opo, yun po, bagaman nagpapasalamat po ako at meron po tayong free ini-implement, hindi po sana dahilan para hindi na po maghanda ng maayos yung ating mga motorista. Dapat po na-check nila ng maayos yung kanilang sasakyan bago po bumiyahe. At ganun din po sana yung magdadrive. Merong sapat na pahinga, nasa tamang kondisyon. Kasi kadalasan po, ang cause din po ng ating mga insidente is yung prepared yung magdadrive. Isa pa po, yung pong mga wala pa pong RFID kung may pagkakataon na magpakabit na po kasi makikita natin na ang pumipila po talaga is yung mga cast lanes pa rin po ng ating toll plaza. So, ang gawin lang po nila ay magpakabit at i-ensure na ma-maintain po nila na may sapat na load balance para hindi magka-problema. Mahaba. Pagka ganyan kasi yung mga nasa cash lanes, mahaba po yan. Medyo matagal. Opo, tama po, ma'am. Okay. Yes. Sir Robin, maraming salamat po at ingat din po kayo. Thank you. Opo, maraming salamat po at magandang hapon po ulit sa inyo. Mga kaibigan, Sir Robin Ignacio, ang Assistant Vice President, AVP for Traffic Operation po ng NLEX Corporation. Ayan, maraming salamat. Ang luwag, luwag ng NLEX. Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo maghahatid ng mga updates ng mga lansangan, lalo na po yung mga pauwi ng probinsya. Yung pa Metro Manila, nagta-traffic daw Okay, puntahan muna natin si RH29 Boy Gonzales. Alamin nga muna natin at may insidente po dyan sa Ungpin, Binondo, Maynila na may bumagsak na concrete bucket ba tawag doon? Alamin natin saan exact location niya na Kuyang Boy G? Dito yan na Ate May sa Florentino Street. Dito yan sa Santa Cruz pa rin, sakop na Santa Cruz, Manila. Malapit to sa Ronquillo. Sa Gonzalo Puyat. Yung, tapos yung ilang lakad mo lang, na yun, Binondo, Ongpin na. Nangyari ito, 2:00 pasado ng hapon kanina. Bumagsak yung, kanina tinatanong namin kung ano yung bumagsak, bakal. Pero ang tawag nila doon na concrete bucket. Hindi tower crane. Hindi tower crane, ha? Hindi. So, ang tawag nila doon, concrete bucket. Yung balde, ang tawag nila doon. Sa mga construction na worker, pinakakaraniwang tawag sa kanila yan, balde. Tapos ito yung paghahalo, paglilipat ng simento, buhangin at tubig. Tapos pagka malalaki naman daw, mga heavy duty, ang tawag nila dito, construction bucket. Ginagamit to
concrete bucket, mas malaki to sa kadalasang ginagamit kasama ng crane para mabuhat yung maraming konkreto sa mataas na gusali. Kasi ito yung Ongpin Tower. Ito yung ginagawa Yung nakikita ba natin ngayon, yan yung binagsakan, yung mga yero? Oo. Yung bumagsak yung canopy na pagka may bumabagsak na Buti walang tao nung bumagsak, may nasaktan ba? Yung Ate May, mabuti daw. Yung holiday. Tapos, walang ganong dumadaan dito kasi itong lugar na to, Florentino Torres, ito ay busy lugar. Oo nga. Sa Santa Cruz. Dami naglalakad dyan. Pinaka-busy lugar to. Walang dumadaan. Kaya yung pinaka-canopy niya, bumagsak. Meron isa, mild lang, parang nilalagay niya lang ng yelo yung ulo niya. Pero tinamahal na. Pero hindi naman grabe. Oo. Ang ang nagdamage dito, 2 poste ng telco ang tinamaan at 1 poste ng Meralco, sabi ng Manila Police District na nakausap ko. Yung damage yun, Oo. Yung binagsakan niya, yan din yung dinadaanan, pathwalk ng mga tao ba yan, Kuya Boy G? Ito yung daanan. Kalsada, ito yung Florentino. Mismong kalsada. Torres Street. Kung galing ka rito sa nadadaanan namin yan, Kuya Boy G. Dinadaanan. Kung dire-diretso to, ang labas mo ay Recto Avenue. Yan yun. Kaya ngayon, naglagay na sila ng police para di madaanan. At nag-iimbestiga na rin yung Bureau of Fire Protection pati yung mga tauhan ng Manila Police District. Sinong may-ari nung Sinong may-ari nung building na ginagawa? Ongpin Tower, pero yung Ongpin construction na nakalagay doon na construction Iron Con Builders. Nakita ko. Iron Con Builders. 50 floor may gitna Ang sabi nila, ilang taon na raw ginagawa to. Kaya nga pag dumadaan ka rito, yung silong dito yung pinaka-canopy. Yung canopy, may mga bakal yan na mabuti na lang talaga at hindi busy ngayon. May mga bakal at saka may yero. Kaya nga. Bumagsak yung mga debris. Diba? Mga pasalo. Paano ang madisgrasya? Ang problema, ang bumagsak ay tinatawag nila concrete bucket. Mas malaki to na ginagamit. Yan yung bumagsak diyan sa mga yero na yan. Kaya yan, di ba? Yan yung bumagsak sa mga yero. Kaya pati yung mga bakal na pundasyon niya na sumasalo. Kaya pati yung proteksyon ng mga taong naglalakad, laglag. Oo, kausap ko kanina yung mga may business establishment dito, sabi nila, nakarinig sila ng malakas na kalabog. Nagulat sila. Kaya nga, kaya ako nakarating agad dito kasi yung taga rito yung kakilala ko. Tumawag sa akin, sabi niya may bumagsak sa galing sa isang ginagawang construction site. Pagpunta ko rito, yun na nga yun. Nakita ko bumagsak. Ang kaganda lang, walang grabe. Pati yung sasakyan na, 2 sasakyan na nandito, hindi na damage. Nakaparada. Yung damage lang. Nakaparada yung sasakyan. Nakaparada sa gilid. Kaya ang dito, mabuti na lang ay walang kasaktan. Kaya ngayon, iniimbestiga na ng mga pulis, automatic yan, Bureau of Fire Protection, siguro pati yung MDRRMO para malaman ang bakit bumagsak, paano nagkaroon ng pagkukulang sa safety. Mabuti nga, bakit bumigay yung concrete na bucket na kaya bumagsak dito sa pinaka-canopy. Bakit may mga Kuya Boy G, bakit may mga may mga yero? Yun yung sumasalo sa, halimbawa, may debris na bumagsak. Debris. Kasi kasama ng mga net, di ba? Oo, yung yero kasama yung mga net. Yan. Okay. Nakapatong. So at least walang... automatic yan. Iimbestigahan. May mga gumagawa pa ba? May mga gumagawa pa ngayong Miyerkules Santo? Nang mangyari ang aksidente, ang sabi ng mga otoridad ay tinigil na muna. Kasi may disgrasya Tinigil na muna. So nung nangyari, nagtatrabaho lahat yung mga nandyan. Pa sila. Kaya nga nung bumagsak, ayun, tigil muna. At dito na yung mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Okay. Andyan yung video na pinadala ko, mataas at ginagawang Ongpin Tower. Dito yan sa area ng Santa Cruz, Torres Street,
Santa Cruz, Maynila. Yan ang follow-up natin sa nangyaring aksidente ng bumagsak. Sinasabi nilang concrete. Bakit? Kaysa sa canopy, kaya nagbaksakan yung mga bubungan ng canopy. Yung canopy bumagsak, pati yung mga dalawang telco na poste, tsaka isang Meralco daw. Dumating na rito yung parang taga-telco inaalam na rin nila. Kasi siyempre, apektado yung ibang may gumagamit ng telco dito sa vicinity nito dahil sa nawala sila ng halimbawa ng internet. Yan. Kaya yan, dumating ito mga taga PLDT at yung mga taga telco at yung Bureau of Fire Protection. Mamaya malaman pa yung dahilan ng bakit bumagsak yung concrete, bakit dito sa pinaka-canopy sa ginagawang tower dito sa F. Street sa Santa Cruz, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH29, kayong Boy G. Boy Gonzales. Buti na lang, walang napahamak dyan. Mga kaibigan, oras po natin, 34 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon at maya-maya sa ating pagbabalik standby ha. Puntahan natin ang Quiapo Church. Ang oras. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes!
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas
pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 44 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Sa bahaging ito ng ating programa, ayan, puntahan po natin ang Quiapo Church, ano? Sapagkat alam naman natin, meron pong mga tradisyon ang Semana Santa, di ba? Merong mga senakulo, mukhang yung Parish Youth Ministry po ng Quiapo, meron silang senakulo mamaya dyan sa Plaza Miranda. Oo, alam natin ang senakulo, isang mahalagang tradisyon po ano, ng mga Katoliko tuwing sasapit po ang Holy Week. At yan po'y sinasabing dulang nagsasalaysay ng buhay, pagpapakasakit, and then yung death, no, yung kamatayan po ng Panginoon until resurrection, yung pagkabuhay. So alamin natin sino ba mga gagawa nito, mga kabataan ba? Ayan, alamin natin mula po sa liturgy head ng Quiapo Church, si Brother Adrian Hapa. Brother Adrian, magandang hapon po. Good afternoon. Okay, good afternoon po, ma'am. Brother Adrian, si May po dito sa Public Service Hour. Ngayon po ay alam natin na tayo po ay nasa makabagong panahon na. Dami na nating mga kabataan. Ito po bang magpa-participate sa senakulo? Mga kabataan na po ba ito? Yes po, ma'am. Mamaya po, inimbitahan po namin, lalong-lalo na po yung mga kadiboto namin na nasa online o in person po. Mamaya po gaganapin po namin yung aming sinakulo sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa Plaza Miranda. At ito po ay gagampanan po ng mga kabataan namin ng Parish Youth Ministry po. Ayun, Parish Youth nga pala, no? Parish Youth Ministry. At nakakatuwa pag may mga ganitong partisipasyon, di ba, Brother Adrian, ang mga kabataan, lalong-lalo na sa isang matagal ng panahong tradisyon. Ngayon po ba sa makabagong panahon, paano po nag-i-immerse, no, ang mga kabataan sa tunay na diwa ng mga tradisyon na ito? Ayan, lalo na po dito sa Quiapo Church, lalo ay yung mga kabataan po namin dito ay aktibong-aktibo pagdating po sa mga gawaing pangsimbahan, lalong-lalo na pag sumasapit ito mga panahon ng Semana Santa, talagang yung kanilang mga talento, yung kanilang pong mga idea, kasi sila rin po yung bumubuo ng istorya nung pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay ni Hesukristo sa kanilang pamamaraan, sa kanilang modernong kaisipan, na nandoon pa rin, umiikot pa din yung pagpapakasakit ni Hesukristo at nilalagyan nila o binibigyan nila ng diin, meron silang kwento na naka-align po doon sa nangyari kay Kristo. May kwento muna ho bago po pinapasok po yung sinakulo. Ito yung mga makabagong sinakulo po ngayon. Hindi lang po yung mga tradisyon na nakikita natin na pinako, hinampas, pinahirapan si Hesukristo. Pero ito pong sinakulo namin dito sa Quiapo Church ay meron po yung kwento na naglalaman ng aral para sa ating mga kadiboto, hindi lang po sa mga kabataan natin, even yung mga tao na nanonood ngayon, yung may mga pinagdadaanan, maaaring makaano sila doon, makaangkop sila doon sa kwento po. Yung sinasabi natin na real life,
na isinasabuhay. Di po ba? Opo, sa buhay po sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin from yung original, alam na naman natin kung ano yung original na sinakulo. Ano? So, ibig sabihin, meron na kayong mga makabagong ginawa para interpretasyon. Tama po ba? Yes po, yung mga makabagong interpretasyon, kumbaga hindi lang po yung pagsasadula nung buhay ni Jesucristo, meron pong kwento. May kwento muna po yun, tapos tsaka po madadivert po yun dun sa nangyaring mga pangyayaring naganap noong panahon ni Kristo, yung kanyang pagpapakasakit, yung kanyang pagkamatay, hanggang yung pagkabuhay niya. Oho. At anong aplikasyon nun ngayon sa kasalukuyang panahon na Brother Adrian, di ba? Lalong-lalo na sa pinagdadaanan nating mahirap. Sabi nga kung may kalbaryo ang daan ng krus, ngayon may kalbaryo talagang buhay. Ganyan yung mga naririnig natin ngayon Lahat naman po tayo, ma'am, nakakaranas po ng paghihirap, lalo na po sa sitwasyon po natin ngayon, yung nararamdaman natin sa ibayong dagat. Meron po tayong mga nangyayaring digmaan, yung pagtaas ng gasolina, apektado po tayo dito. Pero ang mga Pilipino pa rin po, ang tanging kanilang nilalapitan palagi ang Panginoon. Kasi ang pinakamabisa talaga yung pagdadasal Sa lahat ng mga problemang dumarating sa buhay natin, hindi tayo nakakalimot magdasal sa Panginoon. Lalo na sa mga panahon ngayon, no? Ito nga yung sinasabing kapit lang. Kapit lang, di po ba? Meron din pong kapit lang po. Meron din kayong parang sinimulan po ninyo yung, kasi alam natin yung pabasa, ganun din yun, old na rin na tradition yun. Yes po, napakamatandang tradisyon na po yan ng mga Kristiyano. Oo, kasi diyan sinasalaysay sa pamamagitan ng kanta, ng yung pasyon ng mahal na poon. Diyan po sa inyo sa Quiapo, sa Basilica Minor, pambansang dambana ng Poong Jesus Nazareno. Paano ba ang pabasa? Kasi meron 'di ba yung mga kabataan sa kanilang sariling tawag nito musika na yung pabasa Ganon din po ba 'yon? Or meron kayong mga in-inject din na bago? Yung ngayon po, katatapos lang po nung aming passion kahapon o yung aming pabasa, nagsimula po kasi kami ng Lunes Santo ng 3:00 at ito po yung natapos kahapon, Martes Santo ng bandang 3:30. Yung naman po, yung tono naman po na ginagamit namin diyan ay yung tonong matandang tono ng pabasa. Okay, yung dati Opo, pong yung tono. tradisyon po na naririnig po ninyo. Opo. Hindi po kami dito yung nagra-rap na ano-anong sinasaliw doon na mga wala po. Rock kasi and rap. siyempre, ang hirap noon yung mga ganong kumbaga parang nakakatawa na siyempre ang isinasalaysay mo yung buhay ng Panginoon, tapos bibigyan mo ng rap, bibigyan mo ng tune ng Voltes 5, etc. po. Oo, so pagdating sa Quiapo Church, napakahalaga po nung dati pa, yung dating pinapatupad, Yes po, ma'am. Oho. So ngayon, meron ding mga series of activities. Alam natin, bukas ang simula, di ba? By washing of the feet. Sa Quiapo. Bukas po ang simula ng Paschal Triduum o yung tatlong araw na pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bukas ay Huwebes Santo. Ang misa po namin dito ay sa ganap na 5 ng hapon. Ito po yung pagmimisa ng huling hapunan. At doon po nakapaloob yung paghuhugas ng paa ng mga apostol. Kumbaga, i-commemorate lang po yun o isasadula uli yung paghuhugas ng mga paa ng mga apostol nung unang panahon. Oho. At same pa rin yung mga masses. Alam natin ang Quiapo Church talaga namang dinadagsan ng mga deboto, though yung ibang mga simbahan kasi lalo na pagka mga tao ay nasa mga probinsya na, 'di ba? Hindi ganoon karami ang laman ng simbahan. Pero sa Quiapo Church sa panahon na 'to, ganoon din ba? Talagang punong-puno din na parang katulad po ngayon, ma'am, bago po ako makipag-usap sa inyo, puno po yung simbahan namin ngayon at napakahaba po ng aming kumpisal sa mga oras ito. Confession ongoing, po? Opo. Ganito po kasi yung panahon na yung mga tao ay nagtitika. Ito siguro yung panahon po para makapagsisi ng mga kasalanan nila, o ito lang yung panahon na kailangan makapagdasal sila. Hindi lang tuwing Kwaresma o hindi lang tuwing Semana Santa.
siyempre dapat araw-araw din tayong nagdadasal para sa Panginoon. Oo, at syempre ito yung panahon na anong sinasabi ng ating mga debotong Katoliko, Brother Adrian, no? Sa panahon na to na syempre kabi-kabila ang pasakit at hirap, ano ang kanilang nakikita bilang gabay sa panahon ng Semana Santa? Siguro po para po sa akin, yung mga deboto na pumupunta po dito, yun, may mga tanging hiling sila para sa kanilang sarili, may mga tanging hiling sila para sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, lalong-lalo na yung mga may sakit, lalo na may mga may karamdaman. Yun, yung kumakapit sila sa Panginoon, yun lang po yung nagbibigay ng gaan ng loob nila kapag sila ay nakakapagsimba dito at nakakapagdasal dito po sa loob ng simbahan ng Quiapo o na lumalakad ng paluhod para iniaalay nila yung oras nila, iniaalay po nila yung panahon nila para makapagdasal dito o dumaan man lang sa Quiapo at makita ang Poong Nazareno at makapagdasal ng taimtim. At syempre dun po sa mga bakasyonista, alam naman natin ibang mga bakasyonista, no? Kasi yung iba kasi nariringgan natin pagka nasa bakasyon, ito yung makabagong panahon, ano, na ang Semana Santa ay panahon daw ng pagbubuni, hindi yung kalungkutan, 'di ba? So yung iba hindi napunta ng simbahan. So baka meron kayong mensahe para sa kanila, Brother Adrian, bilang of course nasa simbahang Katolika. Ito lang po yung aking mensahe para po doon sa mga kadeboto namin na siguro po bago po natin gawin yung ating mga bakasyon, siguro po makapagsimba po tayo sa mga panahon na ito. Hindi lang po Huwebes Santo, hindi lang po Biyernes Santo, hindi lang po yung Sabado de Gloria, kundi kukumplituhin po natin yun, yung Easter Triduum. Kasi sa buong kalendaryo ng simbahan, ito po yung pinaka-highlight po ng gawain ng simbahan, yung 3 araw pong yan, yung Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria. Hindi po pwede tayo makontento na nagpabasa na ako, okay na po yun. Naglakad na ako paluhod, nag-istasyon na po ng krus, okay na po yun. Sumama po ako sa prosesyon, okay na po yun. Pero ang tanging mahalaga po, ma'am, doon ay makapagsimba po tayo sa mga panahon na yan, Huwebes, Biyernes at Sabado de Gloria. At bukas naman ang lahat ng simbahan, ano, Brother Adrian? Yes po. Para naman po doon sa mga hindi makakarating, dito naman po sa simbahan, ang lahat po ng aming mga gawain, lalong-lalo na po simula mamaya hanggang linggo, ay ito po naman po ay naka-live naman po lahat. At syempre ang Bisita Iglesia din ongoing. Kailan bang start ng Bisita Iglesia? Nagsimula na yan ang start po ng Bisita Iglesia ay bukas po ng gabi, pagkatapos po ng misa ng paghahapunan. Simula na po ng mga Bisita Iglesia yan. Ayun. And then of course meron din yung tama po ba yung pagkalibing? Opo, pag Biyernes Santo naman po, alas 3 start po ng aming meron din po kaming tinatawag na 7 Palabras sa ganap na alas 12 ng tanghali. Susundan po ng alas 3 po yun, yung celebration ng Passion of Christ. And then pagkatapos po nun, yung prosesyon ng paglilibing po. Ayun. Okay, maraming salamat, Brother Adrian. Thank you so much. Okay, salamat po, ma'am. Thank you po. Ayan, maraming salamat. Ayan, mga kaibigan, si Brother Adrian Hapa, ang liturgy head ng Quiapo Church. Meron silang sinakulo. Tapos na yung kanilang pabasa. And of course, yung Triduum, yun ang mahalaga naman talaga sa panahon po ng Semana Santa. 3 araw na dapat po nasa simbahan talaga. No? Ayan, mga kaibigan, sandali po lamang dahil meron na... ready na ba? Okay na? Okay. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa Deezer H Radio, Deezer H TV at Deezer H Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa Deezer H, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Puntahan na po natin ating Malakas promo kasama ang MX3 at nandyan si Arch27 Noche Cacas. San Isidro, Parañaque City po ang kanilang lugar. Naku, buong mundo na huli yung mananalo ngayon. Magandang hapon, Noche. Yes, Miss May. Ayan, okay, medyo naghahanap na tayo magandang signal. Okay, live tayo ngayon. Ayan, malinaw signal mo dyan, malinaw.
Oh, okay. Dito tayo ngayon sa may creek side ng barangay San Isidro dito sa Parañaque City. Isang maswerte, ano? Alam mo, Miss May, background lang dito sa ating huling nanonood. Meron siyang stage 2 cancer. Meron siyang stage 2 cancer. Ito, nanay, pwede ka bang lapapit-lapit? Medyo okay, maganda signal dito. Opo. Ayan, pumasok tayo dito sa bahay. Ito. Ayan, yan, malinaw-linaw yung signal mo. Ayan, Kaya ba ni nanay? Okay. Yan, Okay. Okay, dito, harap pa sa ating TV. Ayan, sa TV, ayan. Okay, kumusta po kayo, nanay? Okay naman po. Oo. At ano po ba, background lang dito sa harap na tayo sa TV, yung sa sakit mo, ano po ba yung sakit? Sa ano po yun, yung sa diabetes po. Nag-i-insulin na po ako. Tapos, ano yung pinanggalingan ng sakit? Ay, kakainom ng cook. Pero may ano pala yan sa mga nanay namin po. So may lahi na kayo? Opo, may lahi na po kami. Kaya yung ate ko namatay na po dyan sa diabetes. Okay, ano po pala ngalan nila ulit? Imelda Jose po. Imelda Jose, ayan. Opo. Matagal ka nang nakikinig ng DCRH? Opo. Sa gabi na lagim pa po. Iyon. Opo. Sa gabi ng laging pa, Miss May. Sino ang kilala mong nasa DCRH? Si ano po, yung Makalma. Dea Makalma. Saka si ano po. Sino yung ano? Yung sa Operasyon Tulong. Opo. Yan. Si May Binao. Si Ate May. Kasi parang nakain kami ng tulong niya sa kapatid ko sa PGS po. Opo. Okay. Hindi na tayo paligoy-ligoy pa kasi para hindi ka mapagod. Kakatayo. Bibigyan ka na kagad namin ng 1,000 pesos. Yan, lapit tayo dito, nanay. Maraming salamat po. At saka ito, nanay, inumin mo ito. Makakatulong po sa MX3 MX3 po. Ayan, MX3. At siyempre, yung medium component natin, hatid sa inyo ng Astron, alagang Astron, alagang maasahan. Ito naman ay mabibili sa inyong suking tindahan o kaya sa inyong mga suking appliance store nationwide. Ayan. Thank you po. Maraming salamat po. At saka dito sa loob ng nilagay na rin namin yung t-shirt ng DCRH. Ayan, suot niyo po yan para, yan. Ano ang masasabi niyo? Makakatulong po ito sa akin sa karamdaman ko po. Maraming salamat po. Yan, okay. Magpapasalamat po ako sa DCRA. Yan. Maraming pong salamat. Magaling po kayo, nanay. Okay. Okay, so para naman sa gustong manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCRA, malay nyo naman kayo ang susunod na maswerte manalo sa aming DCRA sa Malakas Promo. Siyempre, kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito ako believe. Ako naman si Aris 27, Notika Kas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Aris 27 Noche Kaka, sa ating Malakas Promo kasama ang MX3. Congratulations sa ating winner dyan po sa San Isidro, Parañaque City. Uy, batiin ko lang ang aking sister-in-law, no? Yung kapatid ng aking namayapang brother, si Almira Feria Binauhan ng happy 50th birthday. Nako, golden girl siya ngayon. Happy birthday, of course, galing ang pagbati galing sa iyong mga anak si Justine at si Pia at syempre sa amin. Happy birthday. At syempre pasalamatan ko rin again. Ayan, Mami Nida. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Okay, thank you so much. Hindi ko na po okay, thank you. Salamat po. Wala na tayong oras. At doon po sa, hingi po talaga ako ng tawad. Hindi din ako nakarating naman doon sa aming team building dahil nga grabe po yung aking allergies. Hindi din ako nakarating sa reunion ng aming clan sa side ng mga Ilocano. Oo, dyan po sa Project for Quezon City. Di bali, nandyan naman yung aking panganay, si Ron Gabriel. Thank you, mga lolo't mga auntie. Auntie Valeria, and of course, si Uncle Ray Panuyas. Kasi galing po ito ng US, sina auntie po yung nagpaaral sa akin. Ako po yung high school. Kaya, pasensya na po. Salamat po. Ayan, di naman sila nagtampo. Okay. Love you, Auntie Belle. Ayan, thank you. Wala na po tayong oras, susunod na po. Andiyan pa si Mayor. Mayor Lakaydayo Makalma at Misaya Petrocor po sa programang DZRH Break Time. Pansamantala, maraming salamat Aiza Gabriel at si Jeric. Ayan.
Dalawa Jericho, isang Jeric Barreto at saka si Jeric, ano ba apelyido ni Jeric? Sasil. Tama ba ako? O, di ba? Tama, memorize ko na. Ayan, thank you so much. Salamat. Muli, ako po si May Binauhan, syempre para po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tayo po'y mangilin, tayo po'y magdasal para po sa panahon natin ngayon, ano? At syempre, yan po ang ating pagtuon ng pansin ngayon pong Semana Santa. So, paalala ko daw, simula mamayang 12:00 ng hating gabi, off-air muna ang DZRH. Babalik po tayo ng 4 o'clock in the morning ng Easter Sunday. So, kailangan po namin maglinis ng bahay. No? Maglinis ng DZRH, lalong-lalo na yung aming mga nasa technical. Kaya, ayan, maraming salamat po. Oras natin, 3 minuto na po makalipas ang 4:00 ng hapon. This time check. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good